day. In this video, you are going to learn about earthquakes and volcanoes. Ano ba mga earthquakes? Ano ba yung mga volcanoes? At anong nagagawa nila sa Earth's surface? Let's find them out. Unahin muna natin ang mga earthquakes. Ano ba yung mga earthquakes? They happen when tectonic plates grind and collide against each other. The tremendous amount of energy released causes the ground to shake and vibrate. So ang earthquakes, nangyayari sila kapag yung mga tectonic plates na napag-aralan na natin dati ay nag-grind or nagkikiskisan o kaya naman ay nagko-collide or nagbabanggaan. Yung sa nangyayaring action na yun, nakakabuo yun ng malaking amount ng energy na nagbubunsod ng pag-shake o kaya ay pagyugyug ng sangkalupaan. So yun ang earthquakes. Let's find out more about earthquakes. Meron tayong tinatawag na focus, epicenter, and fault. Ano ba yung focus? It is the source or origin of the earthquake. Yun yung source o yung pinanggalingan ng earthquake or kung saan talaga nagbanggaan or nag-collide o kaya nagkiskisa yung mga tectonic plates. Ayan kung makikita nyo sa picture. So ang focus siya talaga nasa pinakailalim ng lupa. And then the epicenter is the line or point on the surface directly above the focus. So yung epicenter, siya yung nasa pinakataas or katapat na katapat noong focus. So that is the epicenter. Doon sa epicenter talagang mararamdaman or pinakamalakas yung pag-shake or mas mararamdaman talaga yung earthquakes. And the fault is the breaks or cracks on the Earth's crust. Yun yung mga bitak doon sa ilalim ng lupa. Here are the other information about earthquakes. So seismology is the study of earthquakes. So yung seismology, yun yung pag-aaral ng earthquakes. And then yung mga nag-aral ng seismology or nag-aaral talaga ng mga tao tungkol sa earthquakes are called the seismologists. And then gumagamit sila ng isang instrument that is called seismograph. It is the instrument used to detect occurrence of earthquake. So, gamit ang seismograph, nalalaman ng mga seismologists kung saan nangyayari ang isang earthquake. Pero hindi natin siya mapipredict, hindi natin mahuhulaan kung saan siya mangyayari, kung saan magaganap, o kaya ay kung gaano siya kalakas. Unlike sa ibang mga natural disasters, kagaya ng typhoon, nalalaman natin kapag merong mga signs sa karagatan, kapag merong mga nagpapakita mga signs sa karagatan, maaring doon or masabi natin magkakaroon doon ng typhoon. Unlike sa earthquake, bigla-biglaan siyang nangyayari at walang makakapag-predict or makakahula nito, pero malalaman natin kung saan siya nangyayari. And then yung seismograph, it can be composed of a seismometer and a recorder. And then yung nabubuo na record ng earthquake is called a seismograph. And then meron tayong tinatawag na magnitude and intensity. Magnitude is the energy released by an earthquake from its focus. So yung energy na nare-release sa pagbabanggaan ng mga tectonic plates, ang tawag doon is magnitude. And it can be measured by the Richter magnitude scale. So meron tayong tinatawag na magnitude 1, 2, 3, 4, and so on. So pinapakita or sinasabi nun kung gaano kalakas yung isang earthquake. And then the intensity is the degree of shaking of earth at any given place. So, kung gaano kalakas yung pagyugyug or pag-shake ng earth, that is the intensity. At nasusukat naman siya gamit ng Rossiforel scale. Sinasabi ng Rossiforel scale kung gaano kalakas yung pagyugyug noong earth, pwedeng halimbawa siya ay intensity 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Pinapakita ng magnitude and intensity or sinasabi nila kung gaano talaga kalakas yung earthquake. Now, commonly kapag ang earthquake or ang paglindol ay nangyayari commonly sa isang coastal area or malapit sa isang malaking body of water, nangyayari itong nasa picture na tinatawag nating tsunami. Tsunami is a Japanese term that is from two Japanese words na su, ibig sabihin ay harbor, and nami means wave. Kasi ang tsunami is an unusually high waves triggered especially by earthquakes or volcanic explosions on the seafloor. Nangyayari ang tsunami kapag nagkaroon ng earthquake malapit sa isang coastal area, halimbawa ay sa malapit sa karagatan o kaya naman may sumabog na bulkan doon sa seafloor. Ang nangyayari, nauuga yung katubigan, kaya ang nangyayari ay nagrarush papunta doon sa sangkalupaan yung malaking amount ng water. Kagaya ito, halimbawa meron kayo isang basin o isang planggana, tas hinila nyo yung planggana or ginalaw ninyo, pag hinila nyo siya papunta sa inyo, yung tubig papunta sa iyo. So ganun ang nangyayari before the tsunami, yung tubig na atras
Okay, and then pagkatapos ng ilang minutes or a few seconds, siya ay magra-rush papunta doon sa kasangkalupaan sa sobrang lakas ng paghila or pagyanig doon, kagaya niyang nasa video or picture, talagang rumaragasa yung tubig at sinusugod niya kung ano man yung naandoon sa lupa. So ang tsunami isang delikado na bagay na talagang kailangan ay seryosohin at ganun talaga, or sinabi ko kanina, at ganun yung mga signs kapag magkakaroon ng tsunami after ng earthquake, maaring yung tubig ay uurong muna. Kapag nakita nyo yun, wag na kayo magwa-wonder o kaya naman ay ma-amaze, dapat kayo ay lumikas na agad. Now, here are the precautions before, during, and after an earthquake. So, number 1, during earthquake drills conducted in schools and public buildings. Mag-participate kayo dun sa mga earthquake drills dito sa school o kaya naman kapag may trabaho na kayo dun sa mga isang public building para malaman nyo kung ano dapat ang gawin during an earthquake. Number 2, fasten bookcases and cabinets to the walls. Move large and heavy objects to lower portion of the shelves. Yung mga bookcases or mga cabinets natin, kailangan nakadikit na sila sa wall o nakatornilyo na para hindi sila matumba in case na mangyari ang earthquake. So ito yung mga preparation mo before an earthquake. And then yung mga mabibigat na mga bagay na naandun sa taas, halimbawa ng mga cabinets, kailangan i-move sila doon sa baba para kapag halimbawa talagang sobrang lakas ng earthquake at sila malaglag, kung sila man ay nasa taas, hindi sila masisira or wala silang mababagsakan. Number 3, prepare food and water supplies, a flashlight, a first aid kit, and a battery-operated radio for use during emergencies. Ito yung mga bagay na kailangan i-prepare before an earthquake. Kaya kapag nagkaroon na ng earthquake, meron na kayong pagkain, meron na kayong inumin, at mga survival kit na pwede nyong gamitin after an earthquake. Number 4, make sure that potential earthquake hazards in the home and workplace are well secured. Keep glasses and other fragile materials in safe places to avoid breakage. So, kailangan talaga na i-secure na yung mga kailangan, na i-prepare na yung mga kailangan din, at yung mga glasses kailangan talaga ay nakatago sila or nakadikit talaga sila doon sa pader o kung saan man para hindi sila mabasag during an earthquake. Number 5, to avoid injury and panic, you should know the locations of the main switch or circuit breakers and electric socket. So, para maiwasan yung injury o kaya naman yung pagpapanik, kailangan alam mo kung saan ka lalabas, alam mo yung iyong gagawin, alam mo din kung saan papatayin yung inyong mga kuryente o kaya naman ay tubig or kung ano pa, para nang sa gayon maiwasan din ang aksidente o kaya naman ay mas malala pang effects ng earthquake. Here are what you are going to do during an earthquake. Number 1 is stay calm and do not panic. Huwag magpapanik at manatili lamang nakalmado. Number 2, turn off the main electric power. Kapag nangyayari ng earthquake at kaya mo pang patayin yung inyong kontador o yung inyong main electric power, kailangan patayin. Nang sa gayon, kung halimbawa ay maputol yung mga wires ng inyong mga gamit or appliances, hindi siya makakuryente o kaya naman ay mag-cause ng sunog. Number 3, hide under a sturdy desk or table. Keep away from windows or glass fixtures. Kailangan ay pumunta ka, kung alam niyo yung drop, cover, and hold, kailangan ay bumaba ka, i-cover mo ang iyong ulo or batok at pumunta ka doon sa ilalim ng mga halimbawa ay lamesa o kaya matibay na bagay. At lumayo ka doon sa mga windows o kaya naman ay doon sa mga glass fixtures o yung mga salamin, dahil kapag nabasag yun at tumama sa iyo, maaari kang masugatan. Number 4, if you are in an open space, do not move until the shaking stops. Seek shelter indoors if possible. Kapag ikaw ay nasa open space, hintayin mo muna na tumigil yung paglindol o kaya naman ay pag-shake. Kung wala ka naman sa malawak na space, kailangan din ay pumunta ka doon sa isang lugar na sigurado kang ikaw ay secure o kaya naman walang tutumba sa iyo ng mga poste o kaya naman ay mga puno. Number 5, stay away from tall buildings, light poles, or anything that might fall on you. Kapag ikaw halimbawa ay nasa labas ng bahay or building, kailangan ay tingnan mo yung iyong paligid at umiwas ka doon sa mga tall buildings, sa mga matataas sa mga gusali o kaya naman ay mga light poles, mga poste o kaya naman ay mga bagay na pwedeng tumumba sa iyo kagaya ng mga puno o kaya naman ay mga bahay. Number 6, if you are in a moving vehicle, stay inside but stop driving. Do not park or stop under or near trees, utility wires, overpasses, bridges, or gas stations. Kapag ikaw naman ay nasa sasakyan,
kailangan manatili ka doon at tumigil muna dapat yung inyong sasakyan. Huwag daw magpa-park doon sa mga malapit sa mga puno o kaya naman ay sa mga poste o kaya naman sa mga overpass o kaya naman yung mga bridges o kaya mga gas stations dahil kapag doon ka nag-park halimbawa malapit sa mga puno, utility wires, overpass or bridge, kapag nag-collapse yun dahil sa malakas sa pagyanig, maaaring ikaw ay matabunan o yung inyong sasakyan ay maaaring matabunan kasama ka noon o kaya naman huwag na huwag doon sa mga gas stations dahil maaari magkaroon ng aksidente doon at sumabog yung gas station. Maaari ka ding mapahama kapag ganun ang nangyari. Number 7, beware of shattering electric wires and possible fire hazards. Kailangan ay lumayo ka din at alam mo yung lugar kung saan pwede kang makuryente o kaya naman pwedeng sumabog or masunog at kailangan iwasan mo yung mga bagay o lugar na iyon. Those are the things that you should observe during an earthquake. Pagkatapos naman ng lindol, number 1 ang kailangan mong gawin, watch out for falling objects. Kailangan tingnan mo baka may mga papatakpang mga bagay, kailangan maiwasan or alam mo kung alin yung mga bagay na may iwasan mong ganun. Number 2, evacuate the area or the building as soon as the shaking stops. Kung ikaw ay nasa isang bahay or isang building, kailangan mag-evacuate ka na agad doon or umalis ka na agad doon dahil yun ay prone sa pagbagsak. Number 3, watch out for possible fire hazards. Dapat ino-observe mo din yung mga bagay or lugar na pwedeng sumabog or kaya naman ay masunog. Number 4, be prepared for additional aftershocks. Most of the time, pagkatapos ng isang lindol, nagkakaroon ng mga aftershocks or mga paglindol pa na hindi naman madalas kasing lakas noong paglindol na unang nangyari. Number 5, communicate with the family. Kailangan nakikipag-usap ka, kaya naman nakikipag-text or chat. Kung meron pang mga signal yung iyong phone o kaya naman ay using halimbawa yung mga radio or walkie-talkies para makipag-usap sa iyong mga pamilya. Now, let's move to the volcanoes. Ano ba yung mga volcanoes? First one, ano ba yung volcanism? It is the activities of volcanoes that changes the Earth's surface. So, yung mga ginagawa ng mga volcanoes is called volcanism at nababago nila ang Earth's surface. Pwede kasing nakakabuo sila ng bagong island o kaya naman ay ng isang bagong lugar. So, yung nakakabuo or nakakagawa ng mga volcanism, of course, ay yung mga volcanoes. They are the openings on Earth's surface from which molten lava and other gases are produced. So yung mga volcano, parte talaga siya ng Earth at sila may mga butas at sila talaga mahalaga sila dahil sila ay naglalabas ng pressure na nabubuo doon sa loob ng Earth. Para silang halimbawa kapag nagluluto tayo ng mga pagkain, di ba? Pag may takip yung niluluto natin pagkain, may mga nasingaw na mga steam. So ganun din ng Earth. Kapag hindi nakalabas yung mga steam na yun or hindi siya nakasingaw, maaaring sumabog iyon. Kaya kailangan talaga itong mga Earth dahil sila yung naglalabas ng steam o kaya ay pressure na nabubuo doon sa loob ng Earth. Naglalabas sila ng mga molten lava o kaya naman ay yung mga rocks na natunaw o kaya naman ay mga gases. So ano ba yung mga parts ng volcanoes? First one is the crater. It is the funnel-like opening or mouth. Ito yung bunganga or ito kung nakikita niyo yung cursor, ito yung butas noong volcanoes. Diyan lumalabas yung mga gases, yung mga debris o kaya naman ay yung mga lava. Next one is the vent. It is an opening on the surface of a volcano where lava, ashes, rocks, and other gases are ejected. Ito naman yung mga vents. Ito, yung iba pang pwedeng mga butas doon sa surface o doon sa katawan ng volcano. Pwede din diyang lumabas yung mga lava o kaya may mga ashes or abo o kaya naman ay mga bato o kaya naman ay iba pang mga gases. So itong nalabas na ito, itong mga molten rocks na ito, ang tawag dito ay magma or they are the molten rocks. Kapag nakalabas na yung mga magma na yun, ay nakalabas na sila ng volcano, they will now be called as lava. They are the magma that reaches out the surface. And ito namang pipe na ito kung saan lumalabas yung magma, okay, ang tawag naman dito is the conduit. Okay, ito yung pipe where magma move out from the magma chamber. Ito naman yung magma chamber or yung part ng volcano kung saan parang siya yung source ng mga magma. Here are the types of volcanoes according to shape. Meron din tayong types of volcanoes according to activity. So let's first have these types of volcanoes according to shape. First one is the shield volcano. It is low, wide coned, and slightly domed structure. So ito yung shield volcano. Siya ay mababa lamang at siya ay palawak and slightly domed, parang pabilog ng kaunti. Where lava flows rapidly and forms a broad base
when it solidifies. Dito sa shield volcano, mabilis na lumalabas yung mga lava kasi siya ay mababa lamang. So, hindi masyadong umaakyat or walang maakyatan na matagal yung mga magma. Kaya sila mabilis na nakakalabas. At yung mga magma na yon, pag nasa labas sila, they will not be called as lava. So, makakabuo sila ng broad o malawak na base. So, that is the shield volcanoes. The second one is the composite volcano, or it can also be called as the stratovolcano. They are the most explosive and dangerous. Bakit sila explosive and dangerous? Kasi mas nabubuo sa kanila yung pressure. At sila ay most dangerous kasi sila yung largest and tallest. Sila yung pinakamalaki at pinakamataas na mga uri ng volcano. Yun din yung dahilan kung bakit sila ay most dangerous. Kasi kapag mas malaki sila, maaaring mas madami din yung mga lava na pwede nilang mailabas. At dahil mas mataas sila, mas malaki yung pressure na pwedeng mabuo, kaya talaga mas malakas yung pwedeng pagsabog na mangyari. At dahil nga mataas din sila kapag sila'y sumabog or naglabas ng mga ashes o kaya may mga debris, maaaring napakataas ang maabot noon at makaabot sa malayong mga lugar. Kaya pinakadelikado itong mga composite volcanoes. The third one is the cinder volcano. It is smaller in size than the composite volcano and they have small eruptions. So meron sila mga small eruptions or maliit lamang or kaunti lamang ng mga pagsabog, and they are steep-coned hills with a narrow base. So maliit lamang sila, parang hills, and mas maliit yung kanilang mga base. They are the types of volcanoes according to shape. Next one is the types of volcanoes according to activity, yung kanila namang mga ikinikilos. So first one is the active volcano. Kaya siya tinawag na active volcano dahil siya ay nag-erupt ng regular basis. Okay, pwede halimbawa yearly or every 2 years, every 5 years, or every 10 years, or basta lagi siyang nakakakitaan ng signs ng pagsabog, siya ay tinatawag na active volcano. Sa ating bansa, ang mga active volcano ay yung Taal Volcano doon sa Batangas at yung Mount Pinatubo doon sa Zambales. So they are active volcanoes. Next one is the potentially active volcano. It shows no sign of activity but may become active again. So yung potentially active volcano, hindi siya lagi nagpapakita ng sign of activity, hindi siya naglalabas ng usok o kaya hindi masyadong nagkakaroon ng earthquake sa kanyang paligid, pero maaari siyang maging active anytime. So mga examples ng potentially active volcano ay yung Mount Apo doon sa Mindanao. The third one is the inactive volcano. Kaya siya tinawag na inactive volcano. It is inactive since the beginning of recorded history. Yung mga inactive volcano, since nung unang panahon pa na nakita ng mga tao or nalaman ng mga tao na that is a volcano, hindi pa yun nakakitaan talaga ng sign of activity or never pa nilang narinig sa kanilang mga ninuno na yun talaga ay sumabog noon pa. Kaya siya tinawag na inactive, ibig sabihin, hindi siya nagpapakita talaga ng any sign na maaari siyang sumabog. Here are the precautions for volcanic eruptions before, during, and after volcanic eruption. So first one, before a volcanic eruption, ito yung mga kailangan i-observe at tandaan. First, if warning signs are confirmed, be ready to evacuate to a safer place. Kapag talagang nakakitaan na ng sign na talagang sasabog na yung vulkan, kailangan talaga kayo ay mag-evacuate na. Kasi yung pagsabog ng vulkan ay unpredictable, pwedeng kaunti lamang o kaya ay sobrang lakas, kaya talagang kailangan ay lumikas na. Dahil kapag hindi ka lumikas, yung parang ash flow noon ay napakainit na pwede talagang makasunog noong mga bagay na pwedeng nakaharang sa kanya o kaya naman ay matabunan ka noong mga ashes o kaya noong mga abo, at yun ay maaari ding magdala ng sakit, pwedeng makaapekto sa iyong paghinga at maaari kang mamatay kapag hindi ka agad lumikas bago pa lamang ang pagsabog ng bulkan. Number 2, prepare all necessary things to bring once evacuation is needed. Be sure to pack sufficient food, water, batteries, and other necessities. Kailangan daw i-prepare mo muna yung mga kailangan mo, mga tubig, pagkain, batteries, at mga kailangan pa. Halimbawa yung mga toiletries na maaari mong gamitin once na talagang sumabog na yung volcano. Dahil maaaring hindi kayo makalabas doon sa isang lugar na yun o kaya naman hindi agad kayo madalhan ng mga relief goods from the government. Kaya kailangan may nakaprepare ka ng mga ganung bagay. Number 3,
Keep updated about the situation. Kailangan updated ka kung anong nangyayari doon sa inyong paligid. Kung halimbawa, naglalabas pa rin ba ng mga bagay yung volcano o kaya tapos na siya o kaya naman ay alam mo din kung may paparating ng mga rescues o kaya naman ay pagkain, alam mo dapat yung nangyayari sa iyong paligid. Now, during a volcanic eruption, ito yung mga dapat tandaan, stay indoors. Kailangan nasa loob ka lamang ng isang gusali or iyong bahay at huwag na huwag ka munang lalabas dahil kapag lumabas ka, maaaring makalanghap ka ng masamang hangin na dala noong volcanic eruption. Number 2, avoid low-lying places. Kailangan daw iwasan mo yung mga mabababang lugar dahil maaaring doon mag-ipon-ipon yung mga ash at matabunan kayo noon o kaya naman ay doon talaga mag-flow yung mga lava. Kaya kailangan makaiwas ka doon hanggat maaari na doon ka sa mas mataas na lugar. Number 3, protect yourself. Use a mask or a damp cloth to cover your nose. Protektahan mo ang iyong sarili, lalo na yung iyong paghinga. I-cover mo daw yung iyong bibig o ilong ng mask o kaya naman ay ng medyo basa na mga pang-cover o kaya panyo o kaya damit sa iyong muka o kaya naman ay bibig or ilong para hindi makapasok doon yung mga maliliit na particles o yung mga ash na dala ng volcanic eruption. Number 4, if you are in the evacuation center, do not attempt to leave unless you are told. Kapag nasa evacuation center ka na, huwag ka munang lalabas doon unless sinabi na ng government o kaya ng inyong kapitan or nung namumuno doon sa lugar na iyon na pwede na talaga or ligtas na kayong lumabas ng evacuation center. After the volcanic eruption, ito yung mga dapat mong gawin. First, wait for the notice to return home. Kailangan aalamin mo muna kung talagang ligtas nang pumunta sa inyong lugar o sa inyong bahay. Dahil maaaring nagpapakita pa ng activity yung vulkan o kaya naman wala pang madadaanan papunta dun sa inyong bahay. Number 2, make sure that the house is safe. Clean up and check all damages incurred. Kailangan alamin mo kung safe pa rin ba dun sa inyong bahay dahil kapag sobrang lakas talaga ng pagsabog ng vulkan, kagaya nitong nasa picture, ito yung picture noong sa Batangas nung sumabog yung Bulkang Taal. Ayan, kung nakikita nyo, parang nako-cover na ng mga ash yung ibang bahay. At yung ibang bahay talaga parang natabunan na ng mga ash or abo. Kaya kailangan mong siguraduhin na ligtas yung inyong bahay dahil baka halimbawa binuksan mo yung inyong pinto dahil sa pagbukas mo ng pinto, sa biglang pagbukas mo ng pinto ay biglang bumagsak yung inyong kisame or bubong at madaganan ka dahil sobrang dami na ng ash na nakapatong doon. So kung halimbawa at ligtas na talagang makapasok doon sa inyong bahay, kailangan maglinis ka na at i-check mo din yung mga damages na nangyari or natamo ng inyong bahay. Number 4, use a mask while cleaning ashes and other debris. Kailangan nakasuot ka ng mask dahil yung mga ashes maaari yung makapunta or makapasok sa iyong lungs at maaaring magkaroon ka ng sakit. That's it for earthquakes and volcanoes. I hope you learned well. God bless and have a great day.